Hello mga ka-fellowship! Today, sa ating pong centerpiece na gagawin o sa floral arrangement na ating pong gagawin, ituturo ko po sa inyo yung iba't iba po nating design o yung iba't iba po nating materials at kung paano po natin ito gagawin. Ayan po. So, yung ginamit po natin dyan is yung pong sa flowers, gumamit po tayo ng sunflower, statis. Yung statis po natin, dalawang klase. Isa pong peach at isa pong fuchsia pink. And then, gumamit din po tayo ng fuchsia pink na anthurium, chrysanthemums, at yung pong sunflower. Kung papansin po ninyo, yung stem ng sunflower na nandyan sa gitna, yan po ay pinagputulan po natin at ginawa po natin design. Yung dahon naman po na ating pong gagamitin ay yung pong dahon ng lemon lime at saka ng Indian laurel. Ang Indian laurel po, makikita po nyo yung itsura niya mamaya. Usual po yan na, yan po yung nasa garden lang po natin nakikita. Tandaan po natin kung yan po yung dahon ng Indian laurel. Kung meron po tayong mga halaman sa bahay at kung tayo po ay nag-create ng design, make sure na magamit po natin sila, maging resourceful po tayo kung ano po yung po pwede. Kasi napakaganda po na sa mata, especially kapag raw material po yung ating ginamit, talaga nakakatuwa po siyang tignan kasi po kakaiba. May impress po yung ibang tao sa ating pong mga arrangement dahil very fresh po yung ating pong design na ginawa. Dahil bukod sa design na ating pong ipinapakita, meron po tayong mga materials na ginagamit na hindi po nila alam na maaaring maka-inspire at makaisip din po sila ng paraan kung paano po nila gawin yung kanilang flower arrangement na katulad ng ating pong mga ginagawa in which ma-encourage po yung kanilang mga talent. Ayan po. So, after po nating ilagay yung mga dahon, ini-check po natin na ilagay po natin po yung ating pong mga unang flower in which yan po ay ginamitan po natin ng yun pong anthurium. So, inilagay po natin siya one side. Kung papansin po ninyo, straight up po yung ating pong pagkakagawa at pagkakalagay. And then, nag-insert na po tayo ng konting statis or straw flower na tinatawag. Kung bakit siya tinawag na straw flower? Kasi po, kapag yan po ay natuyo, hindi po siya nag-fade. Maaaring maging vulnerable po yung kanilang stem, pero po yung pong kulay ng kanilang kulay as flowers ay hindi po nagbabago. Still pa rin na sila po ay, kung ano po yung kulay nila, ganun pa rin po yung kalalabasan ng kanilang itsura. Ayan po. So, naglagay po tayo sa gilid at pagkatapos sa one side po ay ginamitan po natin ng isang kulay lang. Yan po ay ginamit natin. Ang ginagay po natin dyan ay yung pong fuchsia pink. At pagkatapos, inilagay na rin po natin yung mga sunflowers. Mga ka-fellowship, tandaan po natin yung sunflower kung gusto po natin ganyan na maging straight po siya. Gumamit po tayo ng barbecue stick. At yung barbecue stick na po yan, i-roll up po natin sa pamamagitan ng scotch tape. Scotch tape kasi para po hindi po disira po yung ating pong kulay. Kasi syempre kapag masking tape po ang ilalagay po natin, mapapansin po yung kulay white, yung cream na kulay po ng ating pong masking tape na ilalagay. Ayan po siya. So, gayon din, kapag kinakailangan natin na maigsi or mahaba yung ating pong sunflower, make sure na gamitan din po natin na mas mahabang stick. Ayan po. So, inilagay na po natin yung ating pong chrysanthemums na ating pong isinisingit sa ngayon. At inilalagay po na ko, papansin po nyo, straight design po yung ating po nilagay. Tapos, naglagay po tayo ng dalawa sa ibaba. Ngayon naman po, isisingit natin yung ating pong mga kulay peach na straw flower or yung pong statis na tinatawag. Ayan po. Pwede po nyo i-preserve yung statis na yan. Pwede po ninyo magamit sa iba pang mga arrangement. Kaya lang, mas maganda po na kung dried flower po ang ating gagamitin na arrangement, mas maganda rin po na dried flowers din po yung combination niya. Para mag-jive po yung kanilang combination. Ayan po siya. So, lahat po ng mga singit or areas na ating pong kinakailangan lagyan, i-refill lang po natin at uubusin po natin yung mga flowers na ating pong inallocate dyan. Tandaan po natin, yung ating pong mga allocation sa mga flowers, wag po natin bawasan at wag din po natin dagdagan. Kasi pag binawasan po natin, maapektuhan po yung ating flower arrangement, yung itsura niya. Kapag atin naman po dinagdagan, maapektuhan po yung budgeting natin.
So, ganyan po yung ating gagawin. Make sure na balance po yung ating pong mga ginagawa. Ayan po siya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Kung meron po kayong mga concerns and comments, mag-drop down lang po kayo ng inyong pong mga messages sa aming pong inbox. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa inyong suporta. At abangan po ninyo yung iba pa naming mga videos regards po sa mga tutorials sa paggawa po ng mga flower arrangement at ibang mga activities in regards po sa floral designs. Maraming pong salamat. Yan na po yung ating pong yung ating pong finished design. Konting retouch na lang po, matatapos na po siya. God bless you all and God bless you all mga ka-fellowship. I love you all. Thank you.